Magandang gabi po sa ating lahat. Sa Panginoon Lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Sa gabi nito, pag-uusapan po natin is, naranasan niyo na po ba na kayo, meron kang tao na talagang ang ganda, maganda yung mga ginawa sa'yo. To the point na puring-puri mo siya. No? Puring-puri mo siya. Hindi masama po yun. Kaya lang, ang problema po doon ay baka dumating yung time na parang ang tingin mo siya na lang yung pag-asa mo sa buhay. Ang tingin mo parang siya lang yung magbibigay sa'yo ng magandang buhay. To the point na halos sambahin mo na. Sa gabi na pag-uusapan po natin is, alam niyo ba na kuminsan dumarating yung time na nadidisappoint tayo dahil doon sa taong ine-expect natin na tutulong sa atin hanggang sa huling yugto ng buhay natin, hindi nangyari. Pero meron pong isa. Meron pong isang masasabi natin na makapangyarihan at talaga namang wala kang maibibinta sa kanya. Ang sinasabi ko po rito ay walang iba kundi ang ating Diyos. Siya lamang ang masasabi natin na talagang dapat purihin at sambahin. Ang tanong, bakit? Bakit siya lang ang dapat purihin at sambahin? Unang-una, letter A, siya lamang ang mabuti. Awit 136 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Tanging si Lord lang ang mabuti. Kaya sabi po rito sa awit 105 verse 1, no, ang sabi rito, dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Kung meron man dapat tayo ipagmalaki sa buhay natin na pinakamabuti, walang iba kundi ang ating Diyos. Bakit po? Kasi maraming pagkakataon kagaya ng sinabi ko po na hindi tayo po pwedeng lubos na sumandal o sabihin natin na panghawakan natin yung mga tao. Bakit? Kasi unang-una, lahat po ng tao ay mayroong limitation. Lahat ng tao po ay mayroong hangganan. Di ba? Parang kaya, di ba, tatay mo, iniidolo mo yung tatay mo, pinupuri mo siya. To the point na parang gusto mo na nga yatang sambahin siya dahil sobrang parang siyang idolo yung idolo mo. Ang tanong, paano kung nawala siya? Ano na ngayon ang mangyayari? No? At may mga pagkakataon na nakakalimutan natin na yung tatay o nanay natin, ginamit lang sila na instrumento ng ating Diyos. No? Kaya, kung meron man tayong dapat ipagmalaki, kung meron man tayong dapat sambahin, walang iba kundi ang ating Diyos lamang. No? Hindi tayo po pwedeng lubos na magtiwala sa tao. Hindi ko sinasabi na ang tao ay masama o ganyan o ganito. Kaya lang, meron po silang limitation. Hindi kagaya ang ating Diyos ang sinasabi. Kaya nga, kung yung mga kanta na sinasamba kita, actually, yung word na sinasamba, yun ay para sa Diyos lang. Bakit po? Kasi yun po yung highest form ng pagbibigay, respeto. At ang pwede nang bigyan ng pagsamba, walang iba kundi ang ating Diyos. Wala na pong iba. Kaya, kung yung trabaho mo, mas mahalaga kaysa kay Lord, malamang yan ang Diyos-Diyosan mo. Kung ikaw ang lahat ng bagay ay umiikot lang sa buhay ng asawa mo o ng pamilya mo, sad to say po, maaring hindi natin napapansin, nagiging maliit na Diyos-Diyosan sila sa buhay po natin. Tandaan po natin, si Lord ang nagbibigay, si Lord din ang magbabawi. Si Lord ang pinakamabuti na nating naranasan sa buhay na ito. Siya lang ang mabuti. Kasi ang lahat po ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang tanging naging isang halimbawa para meron tayong susundan ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao na susundan natin siya. No? So, siya lamang ang dapat nating sambahin, purihin,
Bakit? Letter B, pangalawa, pag-ibig niya'y tunay. Awit 136, 1b. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Lord lang ang tanging merong unconditional love na ibinigay sa atin. Kaya nga, dapat hindi natin nakakalimutan itong John 3:16. Sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin nito, si Lord lang ang dapat nating purihin at sambahin dahil siya lamang yung totoong may tunay na pag-ibig sa atin. No? To the point na namatay siya sa krus para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ibig sabihin, si Lord palaging yung kanyang pag-ibig hindi natatapos. Only, unconditional yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi sa mundo, palaging merong if eh. Ano ganito? Mamahalin ko ng lubos-lubos ang aking anak kung mamahalin din ako. Sa asawa, mamahalin ko ang aking asawa hanggang kamatayan. Eh paano kung hindi ka pa namamatay, nag-ano ng ibang asawa yung asawa mo? Kaya mo pa rin bang mahalin? Siguro po pwede. Kaya lang, may limitation yun. Merong hangganan yun. Hindi kagaya ng ating Diyos, nakapako pa siya sa krus, hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya wag po natin iisipin kapag meron taong nadisgrasya o namatay, palaging isipin natin nasaan na yung pagmamahal ng Diyos? Bakit pinabayaan niya? Sa totoo lang, ang sagot ko doon pag may nagtatanong sa akin, hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang Diyos ay pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sinabi, hindi natutuwa ang Diyos kapag meron taong napapahamak. Kaya nga sabi rito ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi sinabi rito na doon sa mga ilang tao lang, kundi ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So, wag nating sasabihin na kinalimutan tayo ng Diyos. Wag nating sasabihin na pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi po pwedeng magpabaya ang Diyos kahit sa sino mang tao. Hindi nakakagawa, hindi nakakakilos ang Lord sa isang tao kapag sinabi niya na ayaw niya si Lord. Ayaw niya ng tulong ng Diyos. Hindi makakakilos si Lord. Bakit? Kasi si Lord, nire-respeto yung tinatawag po nating free will natin. Kaya lang, gusto ni Lord na piliin natin yung kanyang kalooban. Kaya nga, ang gagawin na lang natin, sasampalataya tayo at maniniwala sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga sabi gano'n, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, for eternity po ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin ay eternal. So dahil sa eternal, kailangan mabuhay tayo through eternity. Dapat malagay sa utak po natin na gustong-gusto ni Lord na ibigay ang the best sa atin. No? Kaya nga, siya lamang ang dapat nating sambahin. Wala na pong iba. Pangatlo, bakit siya lamang ang dapat natin sambahin? Letter C, siya ang Panginoon ng Panginoon. Awit 136:3. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Sus, siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dapat lamang yung pasasalamat, pagsamba, ay para lamang sa Kanya. At sabi sa Deuteronomy 10:17,
Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi masusuhulan. Siya lamang ang dapat sambahin, ang ating Panginoong Jesus. Bakit po? Gawa 4:11-12. Ang Jesus na ito, kasi inuusig yung pinapangaral ng mga apostol, no, ng mga disipulo ng ating Panginoon. At ito ang sinabi nila. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang isang naging batong panulukan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So again, inuulit, sinasabi, binibigyan ng diin na tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang dapat sambahin dahil siya ay Panginoon ng mga Panginoon. No? At sabi rin sa Gawa 4:12 nga, walang ibang pangalan, no, binigay sa Diyos sa tao upang tayo maligtas. Kaya hindi tayo pwedeng tumawag kung kani-kanino. Purely, straight sa ating Panginoong Hesus. At sinabi pa, sa Pilipos 2:10-11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng ating Ama. Again, dito mismo binibigyan ng pagpapahalaga na walang ibang pangalan para tayo maligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. At dito po, nabibigyan ng honor, ng glory, walang iba, kundi ang ating Ama na nasa langit. Kapag nagbigay puri po tayo at pinahayag natin na ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon. Again, kaya dapat si Lord Jesus lamang ang ating dapat purihin at sambahin, wala na pong iba. Kaya nga, ang kanyang salita ay bukas na bukas at gusto ng ating Ama na nasa langit na palagi lumapit tayo sa ating Panginoon. At salamat dahil ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay binahagi sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Kapatid, kagaya ng pinag-aralan natin sa gabing ito, salamat dahil patuloy na nagiging maliwanag sa atin ayon sa kapahayagan ng kanyang mga salita na siya lamang ang dapat nating sambahin at papurihan. Lord, tulungan niyo po kami na manatili kami sa inyong salita at huwag kaming lumayo at salungatin ang inyong kapahayagan. Lord, above all, ang inyong mga salita lamang ang dapat paniwalaan namin, panghawakan namin. Kaya nararapat ng Panginoon na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang dapat naming purihin at sambahin. Sa dami ng ginawa mo sa buhay po namin, mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pag-ibig at pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Kaya, kapatid, sa gabing ito, isipin mong mabuti, ano na ba yung magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ito ba, sa pamamagitan ng ito, nakita mo na napakabuti ng ating Diyos? Isipin mong mabuti, kung gaano kabuti ang ating Diyos. Siya lamang ang mabuti. Siya lamang ang mabuti. Bakit siya mabuti? Ang pag-ibig niya patuloy ibinubuhos sa atin. Kagaya ng pinag-aralan natin, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat dahil ang iyong salita ay patuloy na nangungusap sa amin. Kaya nararapat lang talaga, Panginoon, na purihin at sambahin ka po namin. Dahil hindi ka nag-atubili
na ibigay ang iyong buhay, ikaw ay nagkatawang tao, para ako, ang bawat isa po sa amin, ay tunay na makaranas na tinatawag na kaligtasan. Ito po ang mabuting balita, Panginoon, na merong pag-asa. Merong pag-asa ang bawat isa po sa amin. At kung meron kaming dapat asahan, walang iba, kundi ikaw. Dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Walang kondisyon, walang string attached ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy kami nananalig at nananampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa namin sa buhay na ito. At kung kami man, Panginoon, ay napapalayo, tunay na tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbalik kami sa iyo, makabalik kami sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kung madalas nagsasarili kami, gumagawa kami ng mga bagay, wala, labas sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa mga oras na, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo dahil alam po namin na ikaw lamang ang tanging po pwede naming sandalan sa lahat ng pagkakataon. Kapatid, sa mga oras na ito, maaaring ikaw may physical na karamdaman. Ang ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay tunay at gusto niyang ibigay ang lahat ng kagalingan sa atin. Siya ay Panginoon na kaya magpagaling sa lahat ng ating karamdaman. Sige, sabihin mo, kapatid, sa kanya ang iyong nararanasan sa iyong physical na katawan. Panginoon, naririnig mo ang karaingan ng aking mga kapatid. Naririnig mo, Panginoon, kung paano ang karamdaman ay tunay na nagbibigay ng kahinaan sa bawat isa. At ikaw mismo nagsabi, Panginoon, kapag kami nangihina, meron kaming kabigatan, lumapit kami sa iyo at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Lumalapit po kami sa iyo nun. Nagpapakumbaba. Lord, utos mo rin na mahalin namin ang lahat ng tao, including ang mga tao na umaaway sa amin, including sa mga tao na umaalipusta o nagbibigay ng mga maling paratang sa amin. Lord, tulungan niyo po na matuto kami magpatawad, matuto rin kami humingi ng tawad, baka mamaya kami pala yung may mali, kaya may nasasabi sila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng conviction. Ayaw po niyo, Panginoon, na manatili kami na palaging merong galit kung kanino sa sino mang tao, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Financially, nahihirapan ka ngayon, kapatid. Hindi yan ang design ng Lord. Ang sabi niya, tayo ay kanyang pagpapalain at tayo ang magiging channel of blessing doon sa ibang mga tao. Kapatid, maraming bagay na maaaring pinapahibatay sa si Lord. May mga sign na binibigay sa iyo. Bigyan tayo ng Lord ng discernment. Bigyan tayo ng knowledge at wisdom. Pakinggan natin ito. Gawin natin kung anong inutos ng Lord. Dahil siya mismo nagsabi, kapag inuna natin siya, lahat ng kailangan natin, kanyang pagkakaloon. Maniwala ka, sumampalataya ka. Panginoon, salamat din sa aming kapatid, nagdiriwang ng kanyang kaarawan o ng kanyang anniversary. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang nagdudugtong ng buhay ng bawat isa po sa amin. Alam po namin, Panginoon, ikaw din ang nagbibigay ng extension ng pagsasama ng mag-asawa dahil ikaw ang dapat maging sentro ng mag-asawa at kapag ginawa ng bawat isa po sa amin yon, makikita namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng aming buong pamilya, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas po namin sa iyo patuloy ang nangyayaring kaguluhan sa aming bansa. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong divine intervention. Bigyan niyo po ng banal na takot ang lahat ng mga nanunungkulan, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang namumuno. Tunay na malagay sa isipan nila na kayo lamang ang nalagay sa kanila sa pwesto at walang dapat magmalaki. At huwag naming abusuhin yung pwesto na kinalalagyan. Na huwag nilang abusuhin yung mga bagay na pinagkaloob po sa kanila. Pagkos, makita nila na benepisyo ito para makapag-serve sa iyong dakilang pangalan. At tuloy, Panginoon, tinataas din namin sa iyo
ang patuloy ang aming mga sundalo, mga kapulisan, nagampanan nilang kanilang tungkulin na may banalata ko sa iyo, Panginoon, na meron silang accountability para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po dahil alam po namin na even yung mga paparating na parang merong bagyo na papasok sa aming bansa, Lord, sa pakisaway po ito. Pakisaway po ito dahil marami na pong damage dito sa aming bansa. Kailangan namin, Panginoon, ng tulong po ninyo dahil ikaw lang naman ang pwedeng sumaway dito para hindi tumuloy dito sa aming bansa. Yung bagyong yan, Panginoon. Dalhin mo, pakidala po ito, Panginoon, sa mga lugar na nangangailangan ng maraming tubig, Panginoon. Ganyan na rin, Panginoon, patuloy pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay tunay na makakaranas ng totoong kapayapaan at kalakasan galing po sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, kagaya ng aming pinag-aralan, ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming papupurihan, at sa iyo lamang kami maniniwala at sasampalataya. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin lahat ng aming kahilingan, lahat ng aming sinabi, pinakinggan mo, dahil ikaw lamang ang Diyos na dapat namin paglingkuran at sambahin. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay nito dahil alam po namin, ikaw lamang ang po pwedeng magbigay ng divine na kasagutan dito sa aming mga sinabi at pinag-pray sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa katiyakan, sa kasagutan, sa aming mga kahilingan. Inihiling po namin ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Muli, ito po yung likod, Pastor Romeo Lasso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayo magkatabili, lalabas po dyan, pwede po kayo mag-comment, o pwede po kayo magsabi, magtanong, sasagutin po natin yan, dahil alam po namin na may mga bagay na baka medyo nahihirapan po kayo, ang Diyos po ang magpapaliwanag, gagamitin lamang po ang inyong abang lingkod. At pakiusap po, palagi namin sinasabi ito, kung kayo po ay nakaranas ng answered prayer, healing, pakiusap po. Mag-PM din po kayo sa amin dahil ito po ay isang kagalakan kasiya sa amin na malaman namin na merong mga tao na nakapagpapala sa agawain ito. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romeo Lasso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.